pa rin kainit yung kanilang nararamdaman dito sa ating game number 2. So again, napaka-importante ulit ng execution pero definitely mabilis ang magiging rotation dito ng Aurora with this chip. Oo, ang nakakatuwa dito sa matchup na to, no, magtatapat na si Sasuke at Naruto. Ayan na! Sasuke! Sa kamay ni Carl TC at pati na rin dito ni Demon Kite. Walang pahingaan to, si Yue agad ang puntirya. Oo, magulat kayo no habang nanonood kayo sa mga live stream, biglang nagkaroon ng subtitle. Oo. Naging anime na pala Ang malapit dito, pre. Ang malapit dito si Carl pa at si Demon kahit pinagtapatan. Naruto Sasuke talaga. Yan yung matagal na may history na parehas ng naging kampiyon internationally, kampiyon locally at iba pa. Pre, naalala mo si Naruto, pinagpahinga din si Sasuke. Tama. Kaya nag-shipu din. Yun yung may time skip tayo. Oo. Kaya pala- Wala actually baliktad si Sasuke, pinagpahinga si Naruto. Oo. Ay, baka yun yung ano nila ngayon. Yun yung goal nila ngayon. Oo. I-embody ang naging storyline. Magpahingahan, no? Well, to be fair, 2 weeks naman talaga ang pahinga patapos ng week 8 na to. Sigurado, no, pagpasok ng 2-week time skip na yun ay sa playoffs, magkikita na naman siguro ang dalawang ito. Pero mukhang si Demon Kite ang unang bibigyan ng side ng TLPH. And so far, ganito naman talaga ang itsura ng ating mga chip game. Hinihintay yung level 4. Oo, kasi kailangan talaga dito maging maingat din kasi once na nabigyan agad yung team na merong chip, para sila ay mahihirapan na mag-rotate kasi mababantayan yung mga pwesto nila. So, Calmalicious, very different from our game number 1. Yan, ganda nung punish dito ng Aurora. Since bumaba si JP, naka-freeze yung middle lane against Sanji. So, dalawang minions yung na-miss nung Novaria. Even Demon Kite sitting in the bush in the middle lane para lang at least may pang-secure nung position dito for Aurora Gaming. So, baka hindi mag-level 4 si Sanji. So, wala silang Astral Echo for the Novaria. At ang ganda din kasi ng ginagawa ni Rene J doon, hinaharangan niya yung mga Star Shatter. Kaya naman magsisimula ng Turtle ito ay TLPH. Haharap na kay Edward dito si Sanford. Low HP para dito sa Turtle. At masasecure na nga yan ni Carla TZ habang si Yue naman mamimilitan na mag-wings by wings. Gumamit na nga din ng Earth Shatter. Renny J! Pero lang, first blood, Renny J makukuha nila. Tutuloy pa rin na TLPH. Si Sanford nagamit na kanya revitalize. So buhay pa rin. 2 players down. TLPH lamang ngayon. Biglaan yung lamang 2 kills plus the Turtle. Yeah, wala din yung na-zone din kasi ng sobra-sobra dito yung Aurora. Even though maganda sana yung pag-secure nila ng setup ng Turtle. Yung Turtle nakuha pa rin nakuha pa rin dito ni Carl TZ because of Sanford zoning out Edward dito and the remaining members of Aurora. Nung natapos yung Turtle fight, doon nagsimula yung pag-turn ng TLPH. Nag-level 4 na yung mga dapat mag-level 4 and yung Lucas na gamit na yung kanyang ultimate para mag-follow up dito sa setup ni Sanford. At ang hirap pala talaga ng buhay dito ng mga backliners ng Aurora Gaming, no? Considering nga kung hindi sila yung mauna via the shortcut, para bang ang dami talagang aabot sa kanilang likuran. And looking at the goal difference natin ng BPI, makikita natin na lahat ng roles ay lamang ang TLPH ngayon, ang mga tig 200 kahit paano. Oh, tsaka yung ginawa nila dito, di ba napansin nyo kanina na hindi mag-level 4 sila Sanji. Finurse na agad nila or binurse na nila agad yung Turtle. Kasi after naman nun, sila yung mauuna kasi alam nila na nagpo-purple buff pa kanina si Demon Kite. Tsaka hindi rin naman daw kasi na-delay si Sanford. Ang key member talaga dito for TLPH on the turtle fight was the Phobius. Kasi kinaya niya nga i-zone dito si Edward mag-isa. Si Rene J, sinubukan niya yung best niya na i-stun si Carl TZ under the turtle pero wala rin kasi si Demon Kite doon. And then nandun din yung Star Shatter mula kay Sanji. Just in case na hindi ma-retry yung turtle. Oh, and napakataas nga agad ng burst damage ng Star Shatter na yun. Nakita ka lumusot sa marami. Siguro kung may kabado mag-retry doon, baka napunta pa sa isang Novaria. And naalala ko tuloy nung sobrang meta ng isang Novaria na to. Pero teka lang, 2v1, Edward. Sa may top lane yata, makakatakas ba? Parating na dito si Rene J. Tatawagin na ba niya dito ang kanyang mga kakampi at bigla na nga dumating. Si Sanford kakayanin ba ng kunat niya? Pero flicker out pa nga si Edward. Ginamit na yung Feather Airstrike. Cartesian halos walang buhay. Wow! At makakatakas pa! Sanford! Edward and the rest of the players of Aurora. Nakakakuha yata ng kill pero napakakunat. Oh my goodness! Pumasok pa! Dumating na bigla. Nag-AOG dun sa may likod. At napakahaba ng teamfight natin ngayon si Yue. Tumatakbo. Aabutin pa ba dito ni Sanji? Aabutin ba ni JP? JP looking for Yue. Magbibigay lamang ng vision pero masyado nang malayo si Yue doon. Sanji versus Rene J. Saktong burst lamang. Papasukin pa ata nila. Dumiretso ng Unbreakable. Kukuhanin yung damage dito. Ginamit yung Revitalize pero isang hit. Rene J with that kill. Saktong-sakto yung flicker timing ni Rene J. Yung basic attack na punta sa torre. Oy, di kasalanan ng JP yun ha. Di kasalanan ng JP. Malupit yung flicker timing Mabilis yung kamay. ni Rene J. Hinintay niya yung enhanced basic attack for the flicker out.
At sa ngayon mukhang Turtle ay sisimula na nga ng TLPH. Si Renegade din ang magbibigay ng vision pero hindi available ang shortcut. Kaya naman mapupunta lamang ito sa TLPH at Rekta rotate na muli para sa kupunan ng Cavalry. 2 turtles secured. Sila ata ang may hawak ng early game ngayon. Ang ganda nung ako lagi na TLPH sa Turtle, no? Alam nila lagi na hindi aabot dito yung mga players ng Aurora, kaya binoburst nila agad. Kita natin na gold leader by BPI, it's gonna be Oheb. Portal sa napunta na tagpuan sa may top lane. Sabi nila makunat daw kasi sa Sanford na bakit hindi natin bigyan. So nakaready din sila dito. Si JP ginamit na dito unbreakable na si AOG. Wala tatamaan nga lang doon pero madedepensahan pa rin nila yung Torres sa taas. Aabot yata mga players dito ng TLPH. Ginamit yung Feather Airstrike. May Astral Echo na pampabagal. At makakapag-dash out pa nga dito si Carla Kizzy. Habang si JP matutunt dito si Demon Kite. Konting free hit at under the turret. Makapunay dito si Danny JP. Ayaw talagang tigilan ng TLPH. Hindi basta-basta magpapalamang pero nakalamang pa rin ang Aurora Gaming in that fight. Ang gandang engage mula dito kay Rene J. Ang ganda sana nung attempt nung yung pagpunta ni JP. Sinubukan nilang huliin dito si Demon Kite. Tinamaan na siya ng Star Shatter. Kaso may natirang piso. Nabuhay pa si Sasuke and then Aurora na unti-unti nila nakukuha pa balik yung momento pero sa may middle lane. Sumakto na huli nila dito si Demon Kite. Habang si Yui naman makukuha si Sanford. So nagkapalitan lang mga players natin na sinasabi na parang kinukumutan yung mga players ng Aurora. Pero maganda pa rin yung sagutan ng dalawang teams. Hindi mo talaga ma-expect yung Flicker Dark Wave. Napakababa ng animation cancel na yun. Yep. Kasi pwede mo i-cast tapos yung flicker para pambigla talaga. Kasi once na makapag-flicker na yung Phobius, yung angat na yung next nun. And nandun din yung follow-up damage mula dito kay Sanjay, pati na rin kay Oheb. So hindi na nakareact talaga si Dominkite. Lalo pat wala rin naman siyang Purify, wala rin naman siyang flicker. And I think cooldown din yung dash niya nung time na yun. Last turtle of the game, Rene J makikita si Sanjay may portal! At bigla nang, uy grabe, biglang dumating! Lahat! 1, 2, 3, 4, 5, sabay diretso conceal. Dito yung Aurora, talagang walang makakatakas pag 5 Aurora players yung nakasalubong mo. Pero magiging trade yata nila dito is gonna be the Turtle. Pero diretso pa rin dito ang Aurora. Pipigilan ni Cartis and even JP. Merong Feather Airstrike para kay Yue. Habang si Rene J makapag-flicker out. Pero nalilin natin yung retry. Nakuha ni Cartis. At si Rene J nakuha na rin. Demon Kite! Sasuke goes down! At si Naruto ang nakapalag. Pero habang nangyayari ang lahat ng yun, tumatrabaho si Dominkite sa taas. Grabe yung mga engagements na to. Palitan talaga si Sanji. Nagulat dahil nakasalubong niya yung 5 members ng Aurora. And ideally, no, yung concept dito ng Aurora, parang pwede nilang i-take yung turtle kasi may SOD pa rin naman sila. May cross-pop advantage pa si Dominkite. Kaso, yung pag-rush ng TLPH, naging enough. Sinara nila yung window dito ng Aurora. Ang layo nga nung SOD mula kay Dominkite kasi akala niya doon sa turtle yung magiging laban pag landing ng kanyang spear. Pero ang layo na rin nila Carteezy dahil sa kanilang aggression. Grabe putok ng damage ni Sanji. May kita natin ngayon si Edward napilitan na nagamitin kanyang Primal Wrath. May clear naman yung minion wave. Habang si Carteezy, ito na yung mga laban ng mga Naruto characters natin. Sasuke! Naruto! With that Kamihami wave! Ano yan? Cross-anime! Cross-anime na to! Bidyo dama! Nakita mo na nga si Naruto tsaka yung sa Hunter x Hunter magkasama yun. Oy! Pero hindi din nabibigil na makatakas sino si Rene J. Nakita na nila yung chip. Habang si Carteezy sumakay din. Doon sa Cyclone Eye, magdidiinan ba ng AOG? Lumalaban ba din dito si Rene J? Pero hindi makakatakas pa! Unstoppable for the young goat! Grabe talaga ang stampede ng Cavalry. Dalawa na ang nahanap. Pero hindi basta-basta magpapalamang din ang Aurora Gaming. Dahil ang sagot naman nila dito ay yung cross-map pressure na nahatid ng nilang Moskov. Oo, talagang macro versus Ubi Express. Yun nakikita natin, Aurora constantly finding trades with Dominkite split pushes, pero TLPH, yung ano talaga yung aggression yung decisiveness nila, yung willingness na mag-commit sa isang play, napakabilis nilang makahanap ng punish, napakabilis nilang makakita ng window of opportunity, and yun yung ginagamit nila laban sa chip ni Rene J. And now, Lord, mukhang pepwesto na dito ang TLPH. Mauuna si Sanford at JP sa mga bushes. Kaya naman kailangan mag-clear ng mga bush dito ang Aurora Gaming. Medyo hindi lamang safe, Yue. Medyo nagsosunod doon na Feather Airstrike. Low HP na para sa Lord. Demon Kite nandyan na. SOD tumama. Pero bigla nag-shift. Si Rene J mabilis na mag-flicker out. Feather Airstrike naman para dito kay Yue. Flicker din si Sanford. Yung Lord natin tinutuloy pa rin. Kuhanin na ng damage. At si JP na nga nakakuha dito ng Lord. Habang si Rene J hinahabol nila. Si Yue naman pagin ni Carteezy. Oheb na dito na rin. Yung Baby Cakes duo. Hinahabol na si Yue.
Kaya naman monster kill na. Pero si Doming Kite bigla papasok sa portal. Sasalubungin dito ni Sanford. So natagpuan nila kung nasan yung Moskov. Habang Torres sa gitna, sisirain din ng Cavalry. Isang inhibitor turret ang nakuha ng side ng Aurora Gaming for that Lord. Kaya naman with this Lord push, kailangan gawing sulit ng TLPH yung sakripisyo ng inhibitor turret na nakuha nila sa taas. Grabe yung ginagawang zone nila Sanford dito kay Demon kahit hindi makapasok si Sasuke. Iba talaga kapag may power of friendship si Naruto. May mga kasama siya. Zone yung isolated Suyu, hindi makahanap ng angulo. Si Demon kahit dito, yung even for the Retribution Steal, wala talaga, hindi posible yun for Aurora. At nahirap na nga dito makapasok si Demon kahit kita rin yan sa kanyang KDA 2-3-2. Talagang pagzozone ang pinapakita ng TLPH. And pati yung ginawa ni Oheb doon sa teamfight na yun, 3 ata yung hinarapan niya with that Zaman Force Harith. Kaya naman sasaluhin ni Carl or sasaluhin lamang ni Demon kahit yung doon sa may bandang itaas. Sa baba nandito na, Federal Strike ginamit. Hindi pa naman binabato yung Zaman Force pero mukhang makaka-inhibitor turret na nga ang side ng TLPH dito. At mukhang reset muna ang call para sa Cavalry. Oo, kasi nakita din natin na si Sanford ay nandun na sa may top lane para depensahan yung potential threat from Demon Kite. So medyo makikita muna natin na magpo-focus muna ang mga teams dun sa pag-limit ng resources ng isa't isa. Medyo nakakatakot din talaga yung split push yung ginagawa dito ng Aurora. And hindi rin naman ganun ka-surefire yung pag-commit dito sa Torre ng Aurora Gaming, ng TLPH against Aurora. And kailangan din nila ingatan yung shortcut na pwede lumabas kay Rene J. Grabe yung Astral Echo sa may direction mo ng AOG para kay Daddy JP. Kaya naman si Yue biglang mawawala. Pero nandito na si Demon Kite, nahanap kasi sa Sajin Kite! Look at Demon Kite. Pero hahabulin pa rin dito ng TLPH. Ngarp! Sanford with the secured kill. So 2 players down. Sa side dito ng Aurora, meron pa silang minion wave na bit-bit. Makakadepensa pa naman. Nandiyan pa si Doming kahit tatama ang Spear of Destruction. Pero mukhang kakalmaan muna. Oheb, Zaman Force is available. Pero mukhang si Edward muna ang kanilang uunahin. Hindi na ata makakapag-primal rush pa. Dalawa na lang ang natitira. Si Doming kahit na lang. Para pipilitin na nga yata nila. Pilipin nila for a T5 pero meron na naman sagot na Federal Strike. Lalaban pa rin mga players dito na Aurora. Meron ka 2 minion pero look at Sanford with a Dark Wave. At pinipilit na nga talaga nila. Si Uwe napatay na. And it's gonna be a wipeout and a win. What a sweep para dito sa TLPH. Top seed secured. Top seed secured para sa TLPH. Grabe, talagang pinilit nila yung last team fight. Akala natin, ang naging call natin doon ay parang